Sa gitna ng nakabimbing usapin sa dagdag singil sa kuryente sa Korte Suprema, may rollback daw na dapat asahan ng mga customer ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Pebrero. Ayon po yan sa Department of Energy. Nakatutok si Julio Segovia. Dahil pansamantalang ipinahinto ng Korte Suprema ang higit 4 na pisong tasingil sa kuryente ng Meralco, nakapako pa rin sa 5 pesos and 67 centavos per kilowatt hour ang generation charge. Pero sabi ng Department of Energy, sa kasaysayan, laging mas mababa sa 5 piso ang generation charge tuwing Pebrero. Kaya may rollback daw na dapat asahan ng mga customer ng Meralco. Sa February, for the good of the people, siguro i-reflect na natin yung totoong generation charge. Ang tanong ngayon, ipatupad gaya ng Meralco ang bawas singil kahit pa may umiiral na temporary restraining order? Nitong Enero kasi, may higit 4 na piso rin kada kilowatt hour na dagdag singil ang Meralco, pero hindi muna ipinasa dahil sa TRO. Sabi mismo ng presidente ng Meralco, hindi sila magdadalawang isip na ipatupad ang bawas singil kung lalabas na mas mababa talaga ang generation charge ngayong Pebrero kumpara sa nakapakong 5 pesos and 67 centavos na singil. I think if it's lower, then we will implement it. Sakali mang tanggalin ng Korte Suprema ang TRO sa kabuang 4 pesos and 15 centavos na all-time high power rate hike, hindi pa rin daw dapat mangamba ang publiko dahil pautay-utay itong ipatutupad sa loob ng 1 taon. Yan daw ang tiniyak ng Meralco at ERC kay Senate Committee on Energy Chairman Sergio Osmeña. The ERC and even Meralco and the GENCO said, yeah, we're willing to consider that. So medyo hindi masyado mabigat, hindi mabibigla, hindi mag-heart attack yung mga consumers. Sa pagdinig ng Joint Congressional Power Commission kanina, muling nagbabala ang DOE na makararanas ng mahigpit na supply ng kuryente ang bansa sa susunod na taon. Hindi kasi sumabay sa paglago ng ekonomiya ang pagpasok ng mga generating company. Ngayong 2014 nga, kaunti lang ang sobra ng power supply sa power demand ng Luzon. Ganito rin sa Visayas. Habang sa Mindanao, kulang pa rin ang supply ng kuryente kaya may rotating brownouts pa rin sa rehiyon. Pero tiniyak naman ng DOE na may mga plantang papasok ngayong taon na posibleng tumugon. Gayunman, pagtitipid pa rin sa konsumo ng kuryente ang pinakamabisang magagawa ng bawat isa para maibsan ang napipintong kakulangan sa supply. We will have a tightening of supply, but in the report of the Secretary, about 400 new megawatts will be added to the Luzon grid by the end of the year. So that will give us some more breathing room. And maybe another 300 to 400 megawatts next year. Julio Segovia, nakatutok, 24 Oras.